Isang gabing banal na dapat ay payapa, ngunit nauwi sa isang lihim na magpapabago sa lahat ng bahagi ng aking pagkatao. Kumusta? Ako si Marikit, 24 na taong gulang. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Batangas, kung saan ang buhay ay simple at tahimik. Palagi akong malapit sa aking lolo na si Mang Ramon, isang matanda na puno ng kwento at pagmamahal. Noong mga araw na iyon, madalas akong manatili sa kanilang bahay tuwing weekend kapag umalis ang mga magulang ko sa Maynila para sa trabaho. Isang gabi, habang nagbabakasakali lang kami ng lolo ko sa isang tahimik na hapunan at panonood ng pelikula, hindi ko inakala na mababago nito ang aking mundo magpakailanman. Ang bahay ni Lolo Ramon ay matatagpuan sa gilid ng bundok, napapaligiran ng mga niyog at mga mangga. Ang halimuyak ng lumang kahoy at ang malamig na simoy ng hangin ay laging nagdudulot ng kakaibang kapanatagan sa akin. Karaniwan, pagkatapos naming kumain, nagre-relax kami sa sala habang nanonood ng mga pelikula sa lumang telebisyon ni Lolo, na may kasamang mga popcorn at malamig na soft drinks. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang nangyari. Sa simula, tila walang anuman. Nagpili kami ng isang komedya para mapatawa at makalimot sa mga problema. Ngunit habang tumatakbo ang pelikula, napansin ko ang kakaibang tingin ni Lolo sa akin, hindi na parang dati, mailalim at kakaibang init na hindi ko maintindihan. Hindi ko ito pinansin sa umpisa, sinabing baka pagod lang siya o may iniisip. Ngunit nang maglapit kami sa isa't isa, nangyari ang isang sandali na nagpabago sa lahat. Sa isang hindi inaasahang haplos ng aming mga kamay, tila tumigil ang oras. Ang init ng kanyang balat ay dumaloy sa akin na para bang may ibinulong sa akin ang hangin na mailihim na hindi dapat malaman. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis na halos hindi ko na mapigilan ang sarili kong huminga ng malalim. Bigla akong umatras ng bahagya, ngunit hindi ako tuluyang lumayo. Pinagmasdan niya ako ng may kakaibang tingin, hindi na ito ang lolo na kilala ko. May halong pag-aalinlangan at lihim sa kanyang mga mata. Tahimik ang paligid, at sa isang iglap, inabot niya ang aking kamay ng dahan-dahan, ngunit may paninindigan na para bang binibigyan ako ng pagkakataong umatras. Ngunit hindi ko ginawa iyon. Nanatili ang aking kamay sa kanyang palad, at ang tensyon sa pagitan namin ay parang isang matibay na kadenang hindi ko kayang buwagin. Nang yumuko siya papalapit sa akin, ang bawat hibla ng aking katawan ay sumigaw na tumigil, ngunit ako ay nanatili, nang walang malay kung bakit. Ang mga labi ni Lolo ay humipo sa akin ng mahinahon sa simula, tila nagdadalawang isip, ngunit hindi nagtagal ay naging mas malalim ang halik. Ang mundo sa paligid ay naglaho, ang oras ay huminto, at kami lang ang natira sa isang kakaibang init na parehong nakakatakot at nakakaakit. Ang pakiramdam ay parang apoy na sumiklab sa aking puso, isang halong takot at pagnanasa na hindi ko maintindihan. Sa pagkakataong iyon, hindi ko alam kung paano ititigil ang nangyayari, o kung gusto ko ba talagang itigil ito. Tumigil siya ng sandali, at ang kanyang hininga ay dumampi sa aking balat habang mahina niyang bulong ang sinabi, "Halika sa kwarto ko." Hindi ako nag-atubiling sumunod, kahit na ang bawat hakbang pataas sa hagdan ay puno ng pagdududa at takot. Nang buksan ko ang pinto ng kanyang kwarto, nawala ang init ng sala, at napalitan ng lamig at katahimikan na para bang pumasok ako sa ibang mundo, isang mundong di ko pa nararanasan. Dito nagsimula ang isang kwento na hindi ko kailanman inakala na mararanasan ko, isang lihim na magtatak sa akin magpakailanman, isang lihim na ngayon ay handa na akong ibahagi sa inyo. Ang gabing iyon, habang unti-unting pumapasok ako sa kwarto ni Lolo Ramon, ramdam ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin, kontrast sa init ng aking puso na tila naglalaban-laban sa takot at paghanga. Ang kwarto niya ay maliit, may isang lumang kama na may kumot na gawa sa tradisyonal na habi ng aming probinsya, at sa tabi nito, isang maliit na aparador na puno ng mga lumang larawan at mga alaala ng nakaraan. Ang mga bintana ay bahagyang nakabukas, kaya't sumisingit ang malamig na simoy ng hangin mula sa labas na para bang bumubulong ng mga kwento ng nakaraan. Hindi ko alam kung paano nagsimula, ngunit si Lolo Ramon ay dahan-dahang nilapitan ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang emosyon na hindi ko maintindihan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit sa kabila ng aking takot, may bahagi sa akin na nais maramdaman ang init ng kanyang presensya. Siya ay nakapolo na puti at maong na pantalon, simple ngunit may dating, samantalang ako naman ay nakasuot ng isang simpleng blusa at maong na shorts, na para bang handa lamang sa isang ordinaryong gabi. Ngunit ang gabing ito ay higit pa sa ordinaryo.
Habang tumatagal, ang lamig sa paligid ay unti-unting napalitan ng init. Ang mga kamay ni Lolo Ramon ay dahan-dahang humipo sa aking balikat, ang kanyang mga palad ay malamig ngunit matatag. Ang bawat haplos niya ay nagdudulot ng halo ng takot at aliw sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nananatili, bakit hindi ako tumatalikod at tumatakbo palabas ng bahay. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin ng mailalim na parang may sinasabi na hindi niya mailabas sa salita. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang mahinang bulong niya, "Marikit, alam kong ito ay mali, pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko." Ang mga salita niya ay parang kidlat na dumaan sa aking isipan, nag-iwan ng kalituhan at sakit. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis, hindi lamang dahil sa kaba kundi dahil sa mga salitang iyon na para bang nagbukas ng pinto sa isang madilim na mundo na hindi ko inaasahan. Hindi ko malaman kung paano nagsimula ang mga halik, mahina sa umpisa, tila nagdadalawang isip, ngunit unti-unti itong lumalim, naging mas matindi at matamis. Ang bawat sandali ay parang isang lihim na sumpa na bumabalot sa akin, isang sumpang mahirap bitawan. Ang hangin sa kwarto ay naging mabigat, puno ng mga damdaming hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga ilaw mula sa ilaw ng lampara ay malabo, na para bang ang oras ay huminto at tanging kami lang ang nanatili sa isang kakaibang mundo. Nararamdaman ko ang init ng katawan niya na dumidikit sa akin. Ang kanyang mga labi ay naglalakbay sa aking balat, at ako ay nahuhulog sa isang lugar ng kalituhan at pagnanasa na hindi ko kilala. Ang bawat himig ng puso ko ay sumasabay sa bawat haplos at halik na dumarating, isang laban sa pagitan ng pagkilos ng aking isip at ang pagnanais ng aking katawan. Hindi ko alam kung paano naging ganito ang gabi namin, ngunit nang makarating kami sa puntong iyon, wala na akong magawa kundi hayaan ang mga nangyayari. Isang bahagi ng aking pagkatao ang nanawagan na itigil ito, ngunit ang isa pang bahagi ay gustong maranasan ang init na iyon, ang kabila ng lahat ng babala sa aking isipan. Ang gabing iyon ay nagsimula bilang isang simpleng kwento ng pagkakaibigan at pagmamahal sa pagitan ng apo at lolo, ngunit nauwi sa isang lihim na magpapabago sa takbo ng aking buhay. Ang mga pangyayaring iyon ay nagbukas ng pinto sa isang mundo na puno ng kalituhan, takot, at mga damdaming hindi ko pa nalalaman kung paano haharapin. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin alam kung paano ito matatapos. Hindi ko pa rin mawari kung paano nangyari ang lahat. Sa araw na iyon, nagsimula ang gabi ng parang ordinaryo lamang. Ang mga magulang ko ay umalis ng bayan para sa ilang araw, kaya ako'y nanatili sa bahay ni Lolo Ramon sa bayan ng Lipa, Batangas. Matagal na kaming magkasama ni Lolo, palagi siyang naging aking sandigan, parang pangalawang ama. Ang relasyon namin ay puno ng tiwala at pagmamahal, kaya hindi ko inasahan na may mangyayaring kakaiba sa gabing iyon. Pagkatapos naming maghapunan, nagpasya kaming manood ng pelikula sa sala. Pumili kami ng isang komedya para makapag-relax at makalimot sa mga problema. Ang lamig ng gabi ay dumampi sa amin habang nakaupo kami sa lumang sofa, pinapanood ang mga eksena sa telebisyon. Ngunit habang tumatagal ang pelikula, napansin kong may kakaibang tingin si Lolo sa akin, hindi na tulad ng dati, ay halong init at lalim na di ko maintindihan. Sinubukan kong baliwalain ito at isipin na baka pagod lang siya, ngunit hindi ko maalis sa isip ko ang kanyang mga mata. Habang tumatakbo ang pelikula, unti-unti kaming lumapit sa isa't isa. Ang aming mga kamay ay nagkatama ng hindi sinasadya, isang sandaling haplos na tila tumigil ang oras. Ang init ng kanyang balat ay dumampi sa akin ng napakalumanay, halos maramdaman ko ang bawat pintig ng kanyang puso na sumabay sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyari, ngunit ang aking dibdib ay nagliliyab, ang aking hininga ay biglang humina. Dahan-dahan akong umatras ngunit hindi lumayo. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang isang bagong anyo, isang anyong puno ng lihim at damdaming dati hindi ko nakita. Ang katahimikan sa paligid ay naging mabigat, halos masaktan ako sa tensyong nararamdaman. At doon, dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay, mahina ngunit may paninindigan, parang binibigyan niya ako ng pagkakataong lumayo kung gusto ko. Ngunit hindi ako umalis. Nanatili ang aking kamay sa kanya, at ang aming puso ay tila nag-uusap sa katahimikan. Nang yumuko siya, ang bawat himaymay ng aking katawan ay sumigaw na tumigil, ngunit nanatili akong nakapako sa lugar. Ang mga labi niya ay humipo sa akin ng mahinahon, tila may pag-aalinlangan, ngunit unti-unting lumalim ang halik. Ang mundo ay naglaho, ang oras ay huminto, kami lang ang natira sa isang init na parehong nakakatakot at nakakaakit.
Ang apoy ng damdamin ay sumiklab sa aking puso, halo ng takot at pagnanasa. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang sarili o kung gusto ko ba talagang itigil ang nangyayari. Kaya't sinundan ko siya ng buong puso, kahit alam kong ito ay isang landas na hindi ko dapat tahakin. Pumunta kami sa kanyang kwarto, isang maliit na silid na puno ng mga alaala. Ang lamig sa paligid ay napalitan ng init na bumabalot sa amin. Sa bawat haplos, ang katawan ko ay naghahanap ng init na iyon, isang init na hindi ko maintindihan, isang lihim na lumalalim sa gabi. Ang mga salita at bisig ni Lolo ay nagbigay sa akin ng isang kakaibang pakiramdam. Ako ay nakita, naintindihan, at hinangaan sa paraang hindi ko pa nararanasan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong mali ito. Alam kong hindi dapat ako narito, sa gabing ito, sa lugar na ito, kasama siya. Ang loob ko ay naghihirap sa pag-aalinlangan, sa pagnanais na makatakas, ngunit ang aking katawan ay tila nahulog sa isang bitag na mahirap talikuran. Ang kwento ng gabing iyon ay hindi magiging madali para sa akin, at hindi ko alam kung paano matatapos ang lahat ng ito. Hindi ko akalain na ang gabing iyon, na dapat ay payapa at puno ng pagmamahala ng isang apo at lolo, ay mauwi sa isang bagay na labis kong kinatatakutan at ikinagugulo ng aking puso. Sa kwarto ni Lolo Ramon, habang unti-unting lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang bigat ng bawat sandali na tila bumabalot sa amin na parang isang makapal na ulap ng lihim at pag-aalinlangan. Nasa loob ako ng kanyang maliit na silid, na puno ng mga lumang alaala, mga larawan ng kanyang kabataan, mga medalya na dating ipinagmamalaki niya, at mga antigong gamit na matagal nang naipon sa mga kabinet. Ang kwarto ay medyo madilim, nililiwanagan lamang ng isang maliit na lampara sa tabi ng kama na naglalabas ng malambot na liwanag na para bang ginagawang mas misteryoso ang paligid. Ang init ng gabing iyon ay hindi lamang nanggagaling sa lampara kundi sa mga damdaming naglalaban sa pagitan namin. Habang nakatitig kami sa isa't isa, naramdaman ko ang kanyang mga mata na puno ng isang kakaibang panalangin, isang paghahangad na hindi niya kayang ipahayag ng direkta. Ang mga palad niya ay dahan-dahang humaplos sa aking mga braso, na para bang sinusubukang kumbinsihin ang aking puso na manatili, na pasanin ang bigat ng isang lihim na hindi ko pa rin lubos maintindihan. Ang bawat haplos niya ay nagdudulot ng sabay na panginginig at pag-init, na ginagawang mahirap para sa akin na magdesisyon kung tatakas ba o magpapadala. Hindi ko maipaliwanag ang halong takot at pagnanasa na nararamdaman ko nang unti-unting lumalapit siya sa akin. Ang kanyang mga labi ay dumampi sa aking batok, dahan-dahan, tila nagdadalawang isip. Ngunit sa bawat sandali, ang halik ay nagiging mas matindi, mas malalim, mas mainit, na parang isang apoy na hindi kayang patayin. Ang aking katawan ay naglalaban ng dalawang mundo, ang isipan ko ay sumisigaw na ito ay mali, ngunit ang puso at dibdib ko ay tila hindi na makontrol ang sarili. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan na dumidikit sa akin, ang kanyang mga kamay na mahigpit, ngunit maingat na humahawak sa aking balikat at baywang. Sa mga sandaling iyon, na parang naglaho ang lahat ng nasa paligid, ang mundo, ang oras, ang lahat ng bagay na dati kong pinaniniwalaan. Tanging kami na lang ang naroon na nakalutang sa isang dagat ng lihim at damdamin. Ang mga salitang binitiwan niya ng mahina, marikit, alam kong hindi ito tama, pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko, ay paulit-ulit na umuukit sa aking isip. Ang mga pangungusap na iyon ay naging isang sumpa, isang bagay na hindi ko kayang baliwalain o limutin. Hindi ko matandaan kung kailan eksaktong nagsimula ang aming paglapit, ngunit nang mapagtanto ko, ako ay nasa gitna na ng isang kwento na hindi ko gustong isiwala. Ang mga halik, ang mga haplos, ang init ng kanyang katawan, lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng kakaibang kalituhan, ng isang pakiramdam na ang puso ko ay nahulog sa isang bitag na mahirap labasan. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko na nagbabago hindi lamang ang aming relasyon, kundi pati ang aking sarili. Ang mga damdaming dati ay payapa at puno ng tiwala ay napalitan ng isang lihim na puno ng takot, pagnanasa at pagkatalo. Alam ko na ang gabing iyon ay mag-iiwan ng bakas na hindi na mawawala kailanman. Ngunit hindi ko pa rin alam kung paano haharapin ang bukang liwayway ng susunod na araw. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa bahay ni Lolo Ramon sa bayan ng Lipa. Habang unti-unting naglalalim ang gabi, unti-unti ring bumaba ang mga pader ng aking mga takot at pangamba, kahit na alam kong mali ang aking ginagawa. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon at halik na tila walang katapusan, ang bawat haplos niya ay nagpapakaba at nagpapainit sa akin ng sabay.
Nasa loob kami ng kanyang maliit na kwarto, na may mga lumang muebles na puno ng mga alaala ng nakaraan, at ang hangin ay mistulang humihinga kasama namin sa bawat galaw at titig. Ang lampara sa tabi ng kama ay naglalabas ng malambot na liwanag na naglalarawan ng bawat anino sa aming mga mukha. Nakasuot ako ng simpleng puting blouse at maong na shorts na halos napupunit na sa mga gilid, habang si Lolo Ramon naman ay nakapolo at pantalon na maong, na tila handa sa isang ordinaryong gabi, ngunit ang gabing ito ay higit pa sa inaasahan. Habang lumalalim ang aming pagkakadikit, naramdaman ko ang kanyang mga kamay na dumidikit sa aking balat, ang init ng kanyang katawan na sumasabay sa bawat pintig ng puso ko. Ang bawat halik niya ay mas malalim at mas mainit, na parang apoy na unti-unting sumisiklab sa loob ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawang magtiwala sa kanya sa kabila ng aking takot, ngunit ang pakiramdam ng pagiging ninanais ay isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Sa mga sandaling iyon, naglaho ang lahat ng mga alalahanin at mga batas na dati kong sinusunod. Ang mundo ay naging maliit lamang para sa amin, isang silid na puno ng lihim at damdaming hindi kayang ipaliwanag. Ang mga alulong ng hangin sa labas ay tila sumasabay sa bawat paghinga namin, at ang bawat sandali ay parang isang panaginip na hindi ko gustong magising. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong may mali sa nangyayari. Ang mga tanong sa aking isipan ay naglalaban-laban, paano ito nangyari? Ano ang gagawin ko kapag bumalik ang liwanag ng araw? Paano ko haharapin ang mga tao sa paligid ko kung malaman nila ang lahat? Ang mga katanungan na ito ay naging mabigat na pasanit na bumabalot sa akin, kahit habang kami ay naglalapit. Pagkatapos ng mga sandaling iyon, humiga kami sa kama ni Lolo Ramon, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nananatili sa akin, na para bang ayaw akong pakawalan. Ang init ng kanyang katawan ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan at panganib ng sabay. Habang pinipisil niya ang aking kamay, naisip ko kung paano nagbago ang aming relasyon, mula sa pagiging apo at lolo, naging isang lihim na magtatago sa dilim ng gabi. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal ang ganitong kalagayan, ngunit ang gabing iyon ay nag-iwan ng malalim na marka sa akin. Ang mga damdaming nag-ugat sa pagitan namin ay parang isang apoy na hindi ko kayang apusin, isang lihim na mabigat sa aking puso na tila unti-unting sumisira sa lahat ng dati kong paniniwala. Ang mga gabing iyon ay nagsimula ng isang kwento na hindi ko lubos maintindihan, ngunit alam kong hindi na ito mawawala kailanman. Hindi ko maipaliwanag ang kalituhan na bumalot sa akin pagkatapos ng gabing iyon. Habang unti-unting lumalayo si Lolo Ramon, ang mga alaala ng init ng kanyang mga haplos at halik ay nanatili sa bawat sulok ng aking isipan. Hindi ko lubos maintindihan kung paano nangyari ang lahat, isang gabing dapat sana ay puno ng pagmamahal at pagkalinga, nauwi sa isang lihim na hindi ko kayang ilahad sa kahit kanino. Habang naghugas ako sa kusina kinabukasan, ang bawat tunog ng tubig ay parang paalala ng bigat ng aking puso. Paano ba ako makakabalik sa dati? Paano ko haharapin ang mga magulang ko, ang mga kaibigan ko, at ang mundo na dati kong kilala? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na bumabalik, na parang mga aninong sumusunod sa akin saan man ako magpunta. Ang bawat sandali ay puno ng pagdududa at takot na nagpapahirap sa akin na huminga ng malaya. Ang mukha ni Lolo Ramon ay patuloy na sumasalamin sa aking isipan, ang mga matang dati kong tinitingala ay ngayon ay naglalaman ng mga lihim na hindi ko maintindihan. Ang mga halik niya, ang mga haplos, ang init ng kanyang katawan na nakadikit sa akin, lahat ng ito ay nagdulot ng isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag, isang halo ng takot, pagnanasa at pagkalito. Paano ko ipaliwanag sa sarili ko ang mga damdaming ito? Paano ko haharapin ang katotohanang ang taong dapat sana ay aking sandigan ay naging dahilan ng aking pagkasira? Nagising ako isang gabi na mailuha sa aking mga mata. Ang mga pangyayari ay bumabalik sa aking isip, walang tigil, na parang isang bangungot na hindi maglalaho. Pinilit kong sabihin sa sarili ko na ito ay mali, na dapat kong itigil ang lahat, ngunit ang puso ko ay tila hindi sumusunod sa aking isipan. Ang pagnanais na makita siya muli, ang init ng kanyang mga haplos, ay parang isang magnet na hindi ko kayang labanan. Ang bawat araw ay naging isang labanan sa pagitan ng aking isip at puso. Alam kong mali ang nangyayari, ngunit ang aking katawan ay tila may sariling kalooban, isang kalooban na nahuhulog sa isang bitag na mahirap labasan. Ang mga gabi ay puno ng mga lihim na pag-uusap sa aking sarili, pagsisisi, takot, at pag-asa na baka may paraan para maitama ang lahat.
Hindi ko pa rin alam kung paano magtatapos ang kwento na ito. Ang mga pangyayari ay nag-iwan ng marka sa aking kaluluwa, isang sugat na hindi madaling maghilom. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong harapin ang katotohanan, hindi para sa iba, kundi para sa aking sarili. Sa mga susunod na araw, sisimulan kong tuklasin kung paano ko haharapin ang bigat ng lihim na ito, ang lihim na tila unti-unting kumokontrol sa aking buhay. Sa gitna ng mga araw na puno ng pag-aalinlangan at pangamba, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagdulot ng bagong gulat sa aking buhay. Isang hapon, habang naglalakad ako sa plaza ng Bayan ng Lipa, napansin kong may mga tao na nagtitipon sa harap ng simbahan. Ang mga usap-usapan ay mabilis kumalat, at ang aking puso ay biglang kumabog nang marinig ko ang pangalan ni Lolo Ramon na binabanggit sa mga usapan. May kinalaman daw siya sa isang matinding iskandalo na ikinagulat ng buong bayan. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Ano ba ang ibig sabihin ng mga paratang na iyon? Hindi ba tayo ang may lihim na hindi dapat malaman ng iba? Ang aking isipan ay naguluhan, ang mga pangyayari ng nakaraang gabi ay bumalik na parang isang maalikabok na larawan na muling binuhay ng mga balitang iyon. Ang mga mata ng mga tao sa plaza ay puno ng pagdududa at panghusga, at ang takot na matuklasan ang aming sikreto ay kumapit sa akin ng mahigpit. Habang pinagmamasdan ko ang mga tao, naalala ko ang mga sandali ng aming pagiging malapit ni Lolo Ramon, ang mga tawanan, ang mga yakap, ang mga lihim na halik. Paano kung malaman nila ang aming kwento? Ano ang magiging kapalaran ko kapag nalaman ng buong bayan ang aming lihim? Ang mga tanong na ito ay nagdulot ng isang matinding sakit sa aking puso, parang isang matalim na punyal na unti-unting sumisirit sa aking kaluluwa. Habang palalim ang gabi, naramdaman ko ang bigat ng pag-asa na sa kabila ng lahat ay may paraan pa rin para maitama ang mga bagay. Ngunit sa kabilang banda, ang takot na mawala ng lahat ay nagpapahina sa aking mga tuhod. Ang mga pangyayaring ito ay parang isang bagyong hindi ko inaasahan na nagbukas ng pinto sa isang mundo ng mga lihim at kasinungalingan na hindi ko alam kung paano haharapin. Hindi ko pa rin alam kung sino ang tunay na may kasalanan, o kung paano ko mapoprotektahan ang aking sarili sa gitna ng gulo. Ang tanging alam ko ay ang araw na iyon ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa aking buhay, isang kabanata na puno ng takot, pangamba, at isang lihim na tila unti-unting sumisira sa aking pagkatao. Ngunit kahit gaano man ito kahirap, kailangan kong harapin ang mga hamon na ito, dahil sa dulo ng lahat ay ang aking katotohanan na kailangang malaman. Hindi ko inaasahan na ang mga balitang kumalat sa bayan ay simula pa lamang ng isang masalimuot na kwento. Paglipas ng ilang araw, habang sinusubukan kong itago ang bigat ng aking puso sa harap ng mga kapitbahay at kaibigan sa Lipa, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbukas ng mga mata ko sa mas malalim na katotohanan. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa bahay ni Lolo Ramon, may kumatok sa pintuan. Nang buksan ko, nakita ko si Aling Teresa, ang kapitbahay na palaging maasikaso at mapagmasid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, habang sinabi niya, "Marikit, may mga usap-usapan na kumakalat sa bayan tungkol sa inyo ni Lolo. Hindi ito mabuti para sa inyong dalawa." Hindi ko alam kung paano ako dapat tumugon. Ang kanyang mga salita ay parang unos na sumalubong sa akin, nagpapahiwatig na hindi na lamang basta usap-usapan ang nangyayari, may mga taong nagsisimula ng magtanong at magduda. Hindi naglaon, may dumating na lihim na sulat sa bahay ni Lolo Ramon. Ang sulat ay puno ng mga paratang at banta na kung hindi namin ititigil ang aming relasyon, ilalantad nila ang aming sikreto sa buong bayan. Ang bawat salita sa sulat ay parang suntok sa aking dibdib, nagpapalalim ng takot at pagkabalisa. Paano kami makakaahon sa ganitong sitwasyon? Paano ko mapoprotektahan ang aking sarili at ang aking pamilya? Habang pinipilit kong magpakatatag, naramdaman ko ang pagdududa sa sariling kakayahan. Ang mga gabi ay puno ng pag-iisip, ang mga araw ay puno ng pagkabalisa. Ang relasyon namin ni Lolo Ramon ay unti-unting nauwi sa isang lihim na puno ng paghihirap at takot, isang lihim na parang isang anino na sumusunod sa bawat hakbang namin. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bahagi sa akin na nais pa ring manatili, isang bahagi na naghahanap ng pagmamahal at pag-unawa sa kabila ng lahat ng kasamaan ng mundo. Ang kwento namin ay hindi na lamang tungkol sa isang lihim, kundi tungkol sa isang laban para sa katotohanan, para sa pag-ibig na hindi maintindihan ng iba. Hindi ko pa rin alam kung paano matatapos ang lahat ng ito.
Ang mga lihim, ang takot, at ang pagnanasa ay naglalaban-laban sa aking puso. Ngunit ang isang bagay ay malinaw, ang aking buhay ay hindi na magiging tulad ng dati. At sa kabila ng dilim, may apoy na patuloy na naglalagablab sa aking puso, naghihintay ng isang liwanag na magpapalaya sa akin mula sa mga tanikala ng lihim na ito. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kalakas ang bagyong bumalot sa aking puso noong mga gabing iyon. Ang bawat araw ay tila isang laban sa pagitan ng pag-ibig at kasalanan, ng pagnanasa at pagsisisi. Ang kwento namin ni Lolo Ramon ay naging isang apoy na hindi na mapipigil, isang apoy na sumusunog sa bawat sulok ng aking pagkatao. Habang lumalalim ang gabi, ang mga lihim ay nagsimulang lumabas mula sa dilim, naglalantad ng mga bagay na dati kong inilihim sa sarili. Ang bawat halik, bawat haplos, bawat sandali ng paglapit namin ay naging isang sumpa at biyaya ng sabay, isang sumpa na nagdulot ng matinding pagkalito, at isang biyaya na nagbigay sa akin ng pakiramdam ng pagiging ninanais at mahalin. Ang mga gabi namin ay parang isang walang katapusang paglalakbay sa isang mundo na puno ng kalituhan at damdamin. Ang init ng katawan ni Lolo Ramon na dumidikit sa akin ay nagbigay ng kakaibang lakas, ngunit kasabay nito ay ang bigat ng kasalanan na naglalakad sa aking mga yapak. Ang bawat halik niya ay nagdudulot ng apoy sa aking puso, ngunit ang apoy na iyon ay may kasamang sakit at takot. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng aking puso na sumasabay sa bawat haplos niya. Ang mga gabing iyon ay nagbukas ng isang pintuan sa isang mundo na puno ng mga lihim at pangarap na hindi ko matupad. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon, ng pagnanasa, at ng pangamba na baka masira ang lahat kapag bumalik ang liwanag ng araw. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maalis ang pakiramdam na may isang bagay sa pagitan namin na hindi basta-basta mawawala, isang koneksyon na kahit na mali ay nagbigay sa akin ng isang kakaibang uri ng kalayaan at pag-asa. Ang kwento namin ay naging isang apoy na hindi ko na kayang apusin, isang lihim na patuloy na naglalagablab sa aking puso. Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa madilim na langit ng lipa, naisip ko kung ano ang magiging wakas ng kwentong ito. Ang bawat gabi ay puno ng mga tanong, mga lihim, at isang pagnanais na makahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. At habang patuloy ang apoy na ito sa aking puso, alam kong ang laban para sa sarili ko ay hindi pa tapos. Ang bawat gabi ay naging isang paglalakbay sa dilim na puno ng lihim at pagnanais na hindi ko lubos maunawaan. Sa loob ng kwarto ni Lolo Ramon sa bayan ng Lipa, ang aming mga katawan ay nagtagpo sa isang init na parehong nagbigay ng aliw at sakit. Ang bawat halik at haplos niya ay tila isang sumpa na nag-ugnay sa amin sa isang mundo na hindi dapat naming pasukin. Nang bumukas ang pinto ng kwarto at nagmasid ako sa madilim na paligid, ramdam ko ang bigat ng bawat desisyon na ginawa ko. Ang mga alaala ng aming gabi ay patuloy na bumabalik sa aking isipan, na parang isang awit na paulit-ulit na tumutugtog sa aking puso. Ang init ng kanyang mga labi, ang haplos ng kanyang mga kamay, at ang lalim ng aming lihim ay nag-iwan ng bakas na hindi ko na matanggal. Sa bawat araw na lumilipas, ang aming lihim ay naging isang aninong sumusunod sa akin saan man ako magpunta. Ang mga ngiti ni Lolo Ramon ay puno ng isang misteryo, isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang aming relasyon, bagaman puno ng mga kasalanan at takot, ay naging bahagi na ng aking pagkatao, isang bahagi na hindi ko kayang itakwil. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tanong na bumabalot sa aking isipan ay, paano ba matatapos ang kwentong ito? Ano ang magiging kapalaran namin ni Lolo Ramon sa mundong puno ng mga panghusga at lihim? Ang bawat gabi ay puno ng pangamba, ngunit may isang lihim na pag-asa na nagsasabi na baka sa kabila ng lahat, may daan pa rin patungo sa liwanag. At habang ako'y nakatayo sa bintana ng kwarto, tinitingnan ang buwan na naglalakbay sa madilim na langit ng Lipa, naramdaman ko ang bigat ng isang lihim na hindi ko pa handang ilahad, isang lihim na maaaring magbago ng lahat sa susunod na mga araw. Ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Ito ay isang simula ng isang madilim na paglalakbay na naglalaman ng pag-asa, takot, at isang lihim na kailangang mabunyag. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Hanggang kailan ko kayang itago ang lihim na ito? At ano ang magiging kapalaran namin ni Lolo Ramon? Ang mga tanong na ito ay naglalakbay kasama ko sa bawat gabi, naghihintay ng sagot na maaaring magbukas ng bagong kabanata sa aking buhay, isang kabanata na puno ng misteryo at pag-asa, naghihintay lamang na tuklasin.